Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Especially dun sa mga first time ako mapanood dito sa aking mga videos. Dun sa mga first time ako mapanood, welcome to my channel. Magandang araw sa inyong lahat. And of course, pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa yung training bond, contract bond. Maraming version to eh. Maraming variations ano. Service bond. Basta yung pinakapunto na ang empleyado sa kanyang kontrata may nakalagay doon na hindi pa siya pwedeng umalis at a certain period of time, at kung umalis siya may babayaran siya sa company, no? Dahil pinatraining siya, ginastusan siya para sa skills, etc. So ano ba yung patakaran tungkol dito? Yan ang ating pag-uusapan, no? And syempre, bago dyan, ito yung shoutout muna natin ng ating mga masugid na taga-subaybay sa ating YouTube channel at sa ating mga followers sa ating FB page na ATTY Elvin. Ito yung ating FB page. So shoutout sa ating mga followers, sa ating mga subscribers, no? Well, ito kasing pag-uusapan natin, papasok ito dito sa konsepto ng prinsipyo ng unjust enrichment. Nasa Civil Code naman, Article 22 yan, i-discuss natin later, no? And ito yung relasyon na kung saan ang empleyado pagpasok sa kumpanya, syempre, ang kumpanya, minsan ini-investan siya para sa training, no? Nagkakaroon siya ng skills, gumagastos yung kumpanya, tapos sasabihin ng company sa kanya, okay, kapalit ng nakuha mong training, kapalit na ginastos namin sa'yo, ikaw ay mananatili sa kumpanya sa loob ng, halimbawa, 1 taon, 2 taon, 3 taon. Depende sa kanilang pinag-usapan. Kaya yung mga empleyado, tingnan ninyong mabuti ang inyong mga kontrata. Huwag kayong pirma ng pirma, tapos sa dulo, magkakamot kayo ng ulo na bakit may ganon, bakit may ganyan. Ano? Basahin ninyo mabuti at pag hindi kayo agree, i-raise ninyo ang inyong questions. No? Pag-usapan ninyo ng inyong prospective company o yung mga kumpanyang ina-applyan ninyo. Okay? Bago natin pag-usapan ito, intro muna tayo ng ating ATTY Elvin. Singat natin dito. Alright, welcome back sa ating discussion dito sa napakaraming terminology variations. May training bond, contract bond, service bond, mandatory service bond. Maraming variations yan. Pero ang pinakapunto lang ng mga ganong provision sa inyong mga kontrata ay nag-training kayo, gastos ng kumpanya, natuto kayo, no? Naka-acquire kayo ng skills. Tapos ang sabi ng kumpanya, meron kayong service period na mandatory sa loob halimbawa ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. Wala namang nakalagay na period sa batas kung ilang taon dapat, ano? So depende yan sa inyong usapan. Kasi nga naman ang ating kontrata sa employment ay gaya lang din yan ng ating mga ordinary contract, although imbued ito with public interest na kung saan parties may establish such stipulation clauses which they feel convenient or deem convenient, no? As long as they are not contrary to law, morals, good customs, public order, public policy. Now, itong pinag-uusapan natin, base ito sa question ng isang subscriber natin na kung saan sabi niya, paano yan attorney na awol tapos meron siyang contract bond sa company? Yan ang question niya. Well, ini-interpret natin yung kanyang question na ang sinabi niyang contract bond, ito yung tipong nakalagay sa kontrata niya na babayaran niya kapag hindi niya natapos ang serbisyo na napag-usapan nila sa kontrata. Dahil most probably, na although hindi niya sinabi dyan, context lang nating
interpretation dito na nag-training siya or ginastusan siya ng kumpanya, no? Ang sagot natin ganito, kapag ang empleyado naka-acquire siya ng skills, naka-acquire ng competence na karagdagan doon sa kung anong meron na siya, diba? Kasi minsan tayo pag nag-apply tayo sa ating trabaho, halimbawa accounting clerk, no? May alam ka na sa accounting kasi gumraduate ka na sa accounting na degree, di ba? May alam ka na diyan. Pero kung halimbawa accounting tapos pinag-aral ka ng Oracle, di ba? Oracle certification halimbawa. So sa college naman kasi pwede mong matapos ang iyong kursong accounting nang wala kang alam sa Oracle, di ba? And yet, matatapos mo yan, makukuha mo yung degree mo, kaya yon. Pero ito ngayon, ang nangyari, halimbawa, natanggap ka na as accounting clerk ng kumpanya, pero dinagdagan pa nila yung skills mo, pinag-aral ka pa ng Oracle na system, no? Para ma-upgrade ang skills mo. Okay? So ngayon, napakaraming kumpanya na ang kanilang accounting system gumagamit ng Oracle. So imagine na lang, pagkatapos mo halimbawa sa company na yan, napakataas ng market value mo sa work sa work market or sa job market kasi hindi naman lahat ng accountant, ng accounting clerk may alam sa Oracle, di ba? So ibig sabihin, ang taas na ng magiging skill level mo, may na-acquire ka, you obtained something, you acquire or came into possession of something na naging valuable ka. Pero hindi ka naman naggumastos. Ang gumastos sa iyo yung kumpanya at the expense of your employer. So, si employer naman, para ma-recoup niya naman yung investment, para mabawi niya naman yung in-invest niya sa iyo, sabi niya, pagserbisyuhan mo ako sa loob ng X number of years. So, sa example na lang, 2 years, 3 years, ganyan. Ano? Ngayon, ikaw, siguro, dahil nga nakita doon sa resume mo na meron ka ng Oracle competence, may certification ka na, bigla ngayong may nakita na na nag-apply ka na doon at natanggap ka pa doon sa ibang kumpanya, tapos bigla nag-awol ka na dito or AWOL dito sa iyong kumpanya, nag-invest sa iyo ng training, no? So in that particular case, nakalagay doon sa kontrata mo halimbawa na pag hindi mo natapos ang 2 years ng service, magbabayad ka sa kumpanya ng 100% na ginastos sa iyo sa iyong training sa Oracle plus damages. Ngayon, sumibat ka, hindi mo tinapos ang 2 years, hindi magbabayad ka talaga dyan. Okay? So, ano ang supporting rule tungkol dyan? Yan ay yung kaso ng Almario versus Philippine Airlines na dinesisyon na ng Supreme Court. Alam nyo ito kasi si Almario, pilot ito ng ng Philippine Airlines, no? Nagsimula siya sa bilang piloto ng Boeing 737 yata, no? Tapos nagkaroon ng bagong eroplano sometime in late 1990s, yung Airbus 300. So nakita niya na pagka first officer ka, Airbus 300, mas malaki ang sahod at mas mataas ang kanyang magiging grade, so, pinag-training siya ng company. So, nag-ground training siya dito sa Pilipinas and then pinadala siya sa Melbourne, Australia para naman sa flight simulation training, no? So, naipasa niya naman. Ngayon, nagpirmahan sila ng kontrata na kung saan sabi ng Philippine Airlines, magserbisyo ka sa akin ng 3 taon, no? 36 months. Ito naman si Almario, siguro nga dahil nakita ng job market na valuable na yung kanyang skills. Airbus 300 ba naman? Attractive yun sa mga international airlines, no? So, nag-resign siya. Pero nilagay niya naman personal reason, Nung nag-resign siya, sabi ng Vice President ito Philippine Airlines, pag-isipan mo yung yung resignation mo, i-reconsider mo kasi sabi niya, ginastusan ka ng kumpanya, para-reimburse sa'yo yan. So, kumuha ng lawyer si Almario, nagsagutan sila hanggang sa dinimanda siya ng Philippine Airlines sa Makati RTC, no? Sabi ng court dyan, liable si Almario para i-reimburse, ibalik yung ginastos ng Philippine Airlines na umabot ng 850,000 something, kulang-kulang 1 million during that time. Malaki na yun, late 90s. So in short, ang naging basihan ng decision ng Supreme Court dyan
yung prinsipyo ng unjust enrichment, no? Sa Article 22 ng Civil Code nakalagay na every person who through an act of performance by another or through any other act acquires or comes into possession of something at the expense of the latter, no? Nung nag-perform na yon, then he must return the same to him, no? Without, if yung kanyang acquisition ay without just or legal ground. So ito nga in-interpret ng Supreme Court na yung principle daw ng unjust enrichment na yan, ang provision ng unjust enrichment na yan is in accordance with the principle that any person may not unjustly enrich himself at the expense of another, diba? So sinabi ng Supreme Court dito na sinasite nila dito yung renowned author ng Civil Code na si Arturo Tolentino, na dito daw para masabi mong merong unjust enrichment or mag-apply ito, kailangan maliban doon sa na-enrich na yung isang tao, yung defendant in this particular case, merong correlative prejudice, damage, or injury sa part ng nagkiklaim sa kanya. So halimbawa, sa example natin, si empleyado, na-enrich niya yung sarili niya. Nakakuha siya ng mataas na level ng skills dahil nga ginastusan siya ng kumpanya at nagkaroon dito ng prejudice, damage, or injury sa part ng kumpanya na gumastos sa kanya in the form of gastos. Kasi sabi ng company, kung nagstay ka lang sana dito ng 3 taon, di sana nabawi ko yung investment ko sa iyo. Dahil hindi ka nagstay ng 3 taon, nagkaroon ako ng damage or injury. Hindi ko na-recoup yung investment sa iyo. Dahil kung sinerbisyuhan mo ako, may kinita sana ako out of your service at nabawi ko yung ginastos ko sa iyo. Sa ganong level sila nagkakaintindihan pag ganyan. No? So, yun nga lang, itong unjust enrichment, dapat correlated. No? Correlated siya doon. Pag may ganon tayo sa ating kontrata, respetuhin natin yun, guys. Hindi lang porque nagkaroon kayo ng attractive offer sa ibang kumpanya, i-disregard nyo na yung mga ganong usapan. Ano? Pero kung sa tingin ninyo na may mga nakalagay sa kontrata na parang gano'n na hindi naman totoo, halimbawa nakalagay na mag-stay ka sa company ng 3 years kasi na-hire kita, nag-process ako ng employment mo, parang hindi naman tama yung gano'n kasi wala namang na-enrich sa'yo kapag gano'n naman ang tenor ng kontrata. Natural naman, pinrocess mo, nasa business ka ng pag-hire ng kung empleyado, talaga namang pag negosyante ka, pagka-kumpanya ka, mag-hire ka talaga ng empleyado. Part na ng budget mo dapat yan. Ngayon, kung ang part ng sistema, ng proseso mo ng pag-hire ng mga empleyado, pag-engage, i-charge mo pa sa akin, wala naman akong skills na dagdag sa akin dyan. Wala namang na-enrich sa akin dyan. Bakit mo i-charge sa akin yung normal course of operation mo? 'Di ba? So, sabi nga dito, dapat ang unjust enrichment, ang enrichment correlated with damage, injury, no? Prejudice, damage, and injury. Dapat correlated dito. So, ito, na-enrich. Unang-una sa enrich pa lang, wala na . Paano na-enrich yung tao? Hinar mo lang naman. Talaga namang nag-hire ka kasi kailangan mo ng tao sa business mo. Hindi mo naman pinag-training. May gastos ka. Gastos ng hiring mo yon. Gastos ng pagpaproseso mo ng hiring. Pero walang kinalaman sa skills acquisition ng tao. So, sa enrichment, wala na. So, ano naman ngayon doon sa prejudice, damage, and injury? Wala rin. Bakit? Kung umalis ba siya, anong prejudice, damage, and injury na nangyari sa iyo doon sa pag-hire sa kanya, di ba? Based na dito sa stipulation na ganito, kung halimbawa ginawa itong part ng kanilang contract bond, service bond, no? Walang ganon. No? Mali ang kontrata. Kapag ganon ang intensyon, tapos ganon piniphrase ang kontrata, mali. Dapat may training investment na nagkaroon ng acquisition of skills. Sabi nga ng ating Article 22 ng Civil Code, one or that person acquires or comes into possession of something, diba? Through an act of another or any other act and without just or legal grounds. So, pagka ganon, sige, reimburse mo. Pero ito wala . Part naman talaga ng proseso mo na mag-hire ka ng empleyado, mag-engage ka. Pagka nabakante, mag-engage ka. Part na yan ng ng proseso mo . Pero you didn't add something to the skills of the employee. So, walang unjust enrichment pag ganyan.
So pag ganun lang yung nasa isip ng employer, wag nyo nang ilagay sa kontrata yung mandatory service clause. Okay? Unfair naman sa empleyado yun na itatali ninyo ng 3 taon para lang sa gastos ninyo ng hiring process. Walang ganun. Pero si empleyado naman, kung ikaw halimbawa, in-engage ka ng kumpanya, sa Article 300 ng Labor Code, tandaan natin, mayroong nakalagay dyan na when you resign, you are supposed to give 1 month advance notice or 30 days. Kapag nag-AWOL ka, mababiolate mo yung Article 300. No? Pag nababiolate mo yan, pwede kang singilin ng kumpanya ng mga gastos niya, no? Dahil sa iyong biglaang pag-alis. Kasi siyempre, mapipilitan na naman silang gumastos para sa pag-hire ng tao, mag-ads na naman sila, lahat ng mga sakit ng ulo sa hiring, no? Gagawin na naman nila lahat ng gastos diyan, ano? So pwede kang singilin dahil nag-AWOL ka, violate ng Article 300. Pero not because of the false contract provision na nakalagay na mandatory service agreement na base sa maling unjust enrichment provision ng ating civil code. Okay? So guys, I hope you learned something from this video, and if you do, you may share this with your friends, your colleagues, your family members, your loved ones, your boss, your supervisors, your manager, anybody who you think may benefit from the information that I just shared. And with that, thank you for watching my video, and I hope to see you in my next videos. God bless.